Okay, majong hapon tong tanan. Okay, salamat sa Ginoo no ka. Gitagaan ako tag higayon nga makapamalandong sa pulong o kay ba mo mga igsoon nga matod sa ako sa panultihon nga nga giingon to nga ang Biblia ra nga maoy libro no nga mubasa sa imong kinabuhi samtang nagbasa kanini. Ingon ka sa English nga the Bible is the only book that reads you as you read it. Sakto bitaw. Samtang magbasa ka sa Biblia, ang tinuod ay ang Biblia mo nagbasa sa imong kaugalingon. Diba kay samtang magbasa ta makapamalandong ta. Murag si mo ning susis ta bulingon. Sa to pa samtang nagbasa ta iya tang gisusi. Munay nakadindot ni nga libro tungod kay mutuki kini sa atong kinabuhi. Okay, muna nga matud para sa talang kasulatan nga ang tinuod nga pagsimba naa sa pagtuon sa pulong na sa matuoran. Okay. Kita maglugay, palihog pag-ukab diha sa inyong balang kasulatan sa Kulusas 2:10. Kulusas 2:10. Harap ni Hangjong Jong Tunggal. Malag kung pidzong mo, basta Jong Tunggal na yung ipangacho. Okay. Kulusas 2:10. Okay, kung nakita, balik ko basa. O gihatagan kamog higpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo o otoridad. Okay. Ngayon ko sa English. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. No, di madugay gibasa ng Lisa, nangingon ang pulong o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahius sa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo o otoridad. Ki panalanginan ng daan sa Dios iyang mga pulong mga puta. Amahan na langit no nining adlaw Ginoo. Amo kang giday, gipasalamatan tungod kay ikaw ang Dios sumalas kong pulong mga dunanon sa iyong mga katawhan, matulad sa mga kinabuhi. Gadiin sa kanunay Lord, ikaw nagkapatigayon sa mong kinabuhi sa adlaw-adlaw. Gadiin way kakuliang dangat sa mong kinabuhi, ikaw nagauban sa mong kabisi sa trabaho, sa kabisi sa namulaton, ikaw nagauban o ikaw sa naghatag ka ng dugang kalipon sa palawas nga among magamit sa tanang mga buluhaton. Kung salamat, labos na amahan nilang ito, nining kay gayon yung gihatag, usa ka talagsaong higayon, usa ka makabuluhan ni higayon, gadiin kami magapadayon sa pag-alaga diha kanimo, labos na nakapadayon diha sa pagtuon sa imong pulong. O ako naghayo kanimo man, nagiyahan kami sa Blanes Pro Santo, samtang maghiusa kami sa pagtuon sa pulong, aron yung pulong, maghatag ka ng dugang alam kay malo, labos na maghatag ka ng dugang kadasig, kalipay sa among pagpadayon sa pag-alaga diha kanimo, bisan pa man sa kinabuhing gustuhanon ng pakigbiso. Sa iluwasap kami sa mga kaluyahon, kalapasan ng mga himuli sa matubangang Diyos, nakasalamat kami sa pulong, sa buhat sa huna, pasayluwa kami ng mga ito. Tinigtanan ng Diyos, ang kinitugyan, isalit na kanimo, pinaagi lang sa pangalan sa iyong bugtong anak na si Jesus Cristo. Amen. Okay, balik ko na ho. Ang atong pagtulunan na makita sa sulat ng Apostol Pablo sa Colosas 2:10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Ingon kini sa Bisaya, o gihatagan kamong hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo o otoridad. Okay? Aning kamong kinining adlaw maigsoon o ning haponon aho kamong dalhon sa usa ka tema o usa ka title, no, usa ka title kining The Fullness of Life.
Okay. The fullness of life. Okay. Sa Bisaya pa, ang hingpit o ang pagkatibuok sa kinabuhi. Sa laing term ni kining word nga fullness, sa lain ni nga term sa English no isang synonymous, complete. Okay. The fullness of life or the completeness of life. Ingon ini sa atong gibasa sa Colossus 2:10. O gihatagan nimong hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Sa ato palihay, the fullness of life, ang kahimpitan sa kinabuhi na alaman makita diha sa atong pagkahiusa pagkahiusa ni Kristo. Okay. Sa to pa ang the fullness of life sa usa ka tawo ha, naalaman makaplagan, naalaman sa iyang pagkahiusa diha kang Kristo. Gitawag na sa English og union with Christ. Union with Christ. Okay. Kaning union? Sige, matagkabasag union no. Actually, kining union ni Christ, sakto ni siya pagkahubad sa Bisaya. Union with Christ sa Bisaya pa pagkahiusa diha ni Kristo. Kining word nga union, no? Giingon kini sa kalimot ko sis ani ijang etymology, no? Basta giingon kini sa ijang etymology og onos. Ono or ono. Kato pa. So nang uno. Yang uno. Unsa nang uno lagi uno? Ha? Usa. Na pagkahi usa. Uno. Union. Sa to pa, ang fullness of life sa usa ka tawo, ang hingpit nga kinabuhi sa usa ka tawo diha ra sa imong pagkahiusa ni Kristo. Ingani ang ilustrasyon. Tao ni. Si Kristo ni. Okay. Ingon ang balang kasulatan, you are complete in Him or gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha kaniya. Kanang kaniya diha si Kristo. Sa to pa ang hingpit nga kinabuhi, naalaman makaplagan, naalaman sa imong pagkahiusa ni Kristo. Ingani ang pagkahiusa. Kung si Kristo ni, Kristo. Tao ni. Tao. Okay. Ang pagkahiusa mao ni maigsoon. Dili ikaw tao, mooy nakighiusa ni Kristo. Ato hinunuman ha. Dili ikaw tao, mooy nakighiusa ni Kristo, pinaagi sa imong kaugalingong katakos. Dili pwede ang taong nga makighiusa ni Kristo. Kaya nga naman, kung ang tao mo'y makighiusa ni Kristo, ang tao makapangambog. Moingon mo sila nga, amadyo na kadyong naghiusa ng Kristo, kaya wa pa ko makighiusa ni Kristo, wa unta ko'y kaluwasan. Madyo gani kaya naghiusa ko. Sa to pa, murag tanaw na to ani, murag ang effort nga mahiusa ang Kristo na sa tao. Dili na maigsoon, ako explain doon. Ang nahitabo ani, dili ang tao mo'y naghiusa ng Kristo, kundi si Kristo mo'y naghiusa sa tao. Muna grasya. Kaya nga naman, ang tao sa atong pagtunan mahitungod sa hamartiology, the doctrine of sin, ang tao makansala, patay sa sala. Kung saan man sa usa ka taong patay, sa iyang pagduol ni Kristo, di siya pwede muduol ni Kristo kay patay siya. Sa ito pa, banhawon sa sinadaan, usa muduol ni Kristo. O ang pagduol niya ni Kristo, dili iyang buhat. Una, ingani ang ilustrasyon, nga ang hingpit, ang kahigpitan sa kinabuhi, or the fullness of life, mao si Kristo. Ang pagkahiusa nato
diha kang Kristo. Muling ilustrasyon, muli ang tao, muli Hesus, ug ngarita sa biblikal nga konsepto sa kaluwasan, dili ang tao pinaagi siyang katakos, pinaagi siyang gahomoy ning duol ni Kristo. Kay ingon ang Biblia, ingon si Kristo, walay makaduol kanako, walay makaari kanako gawas kon gibut-an kini sa akong amahan. Sa ato pa dili effort, dili kahimuan sa tao ang iyang paghiusa kang Kristo, kundi dili kahimuan sa Dios. Ang nahita mo dinhi, dili ingani ang tao mo naghiusa sa Kristo. Si Kristo mo naghiusa sa tao pinaagi sa grasya sa Dios. O dili naman ingani expression tungkol sa kaluwasan, bisan pa man ang pulong nagpadayag. Okay. Kining praise ba? Sa English ko ni, giingon mo sa English nga, and you are complete in Him. Kini nga praise ha, kini akong explain ito. Nganong dili kahimuan sa tao. You are complete in Him. Amnon hong iris may soon. Ingon ang sa English God, diha good sabi saya, gihatagan nga mong hingpit nga kinabuhi. Ang dili sabi sa English, you are complete in Him. Kini nga praise pa. Kini. You are complete in Him. Kining Him ni mo ni Kristo. Jesus. Okay. You are complete in Him. Maigsoon, usa sa mga importanteng butang aron ma-explain mo ang verse. Explain ha? Pag explain, dili imong explanation. Mismo ang Biblia. Kay tudloan mo na maigsoon, sultihan mo sa kamatuoran nga ang pulong sa Ginoo imo nang i-interpret based sa iyang pulong. Dili based sa imo una. Mao di kasagaran tao na pukan kay nga naman pagbasa niya sa pulong, kuha niya ang pulong. Pagkuha niya sa pulong, iyang interpreton base sa iyang kaugalingon sa job na mga igsoon. Kaya ang pag-interpret sa Bible, dili base sa imong kaugalingon una-una, kundi base kung sa iyang gisulti. Kung sa gisulti sa pulong, mo rin mong ihabwa. Dili kay nikuha nimo, kuha nimo ang pulong, pagkahuman, maunibot pa sa mo. Dili nga na, ang pulong mismo mo interpret sa iyang kaugalingon. Hindi na sa English, Scripture interprets Scripture. Ang Biblia, mauray mo hubad sa iyang kaugalingon. Ang Biblia, mauray mo interpret mismo sa iyang kaugalingon. Muna ang tawag na, may tungod sa Bible nga, pag-interpret, itawag ng objective. Ini. Objective. Pag iyong nga objective, ang Biblia, mismo mo interpret sa iyang kaugalingon. Muna yung objective. Pag iyong galing subjective, tao mo ay naghubad sa iyang kaugalingong interpretasyon. Ang Biblia, dili ingani subjective. Ang Biblia, objective iyang interpretation. Anong objective? Kay siya mismo ang Biblia mooy mo interpret sa iyang kaugalingon. Karon, ganong nakaingon ko nga ang tao dili mo'y naghihiusa sa Dios. Ganong nakaingon ko nga ang tao dili maoy nakikiusa ni Kristo. Yes, tinuod na. Kaysa nagikaingon, maghisgot tag sala, ang tao patay sa sala o ang tao patay sa sala, dili pwede nga ang patay muduol diha ni Kristo. Dili pwede ang taong patay mo'y muduol diha sa Dios, kundi ang Dios mo'y muduol sa taong patay aron siya Panginoon. Muna itong pagtulunan na itong sa kaluwasan. Apan, atong gihapon i-interpret based sa iyang pulong. Ingon sa English, you are complete in Him. Kaya mo kung saan iyang tone, voice tone or tone voice. Muna ba ka ng tono sa iyang pagsulti? Kaya mo kung saan tono sa pagsulti nini? Isa may nakasabot ng passive voice o active voice. Naka-encounter naman sa eskwelahan. O mo ka-encounter? Elementary, high school.
Yung may isang tudlog sa English. Sa may kalainan, what is the difference between passive voice and active voice. Ang active voice, ang subject mo'y mabuhat. Panalitan, si Melissa, mikaon o puto. Kinsa may nikaon? Si Melissa. Si Melissa ang subject. Ang subject, sila nagbuhat. Si Melissa may nagbuhat, sila may nikaon. Ang passive voice, ang muna active. Ang passive voice, ingani ni. Ang puto, ikaon ni Melissa. Nabali na. Sa active, si Melissa ang subject. Si Melissa, si Melissa, mikaon o puto. Pagbali niyo, pag passive, ang puto, ikaon ni Melissa. Muna active o passive. Dinhi mga igsoon sa biblical interpretation kung usa ka simple or usa ka basic nga pag-interpret sa Bible, kining tan-aw nimo ang ijang voice tone or tone voice lagi. Ang ijang tono ani sa voice, dili siya active. Kundi passive. Passive voice. Sa Bible, let's go to the passive voice, dili ikaw mao'y nagbuhat. Ang active, ikaw mo'y naghimo. Ang passive, dili ikaw mo'y naghimo, ikaw mo'y nakadawat sa gihimo. Pananglitan karon. Ako muhatag ko ninong EBO cellphone. Sama ra po niini nga you are complete in Him. Pag you are complete in Him, dili ikaw, dili ang tao mao'y nakakumplito sa iyang kaugalingon. Kundi ang Diyos mao'y nagkumplito sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagka-union with Christ, sa pagkahiusa diha ni Kristo. Balik ko na ho, nga kining you are complete in Him naa sa passive voice. Ang passive voice, dili ikaw mo'y naghimo, kundi ang Diyos mo'y naghimo nga mahimong kumplito ang kinabuhi mo. Asa mahimong kumplito ang kinabuhi sa usa ka tawo? Sa iyang pagkahiusa ni Kristo. Balik ko na ho, dili ang tao mo'y nakigiusa ni Kristo, kay ang tao patay sa sala, ug ang usa ka patay dun siya sa mahimo. Muna tungod sa grasya sa Dios, ang Dios sa langit naglihok. Mao bitong gipadalay ang bugtong anak. Sa una nahigugmay ang gipadala. Aron ta makabaton og kinabuhing walay katapusan. Sa to pa, ingani ang passive voice. You are complete in Him. Ingani ang nabo. Tao na, ganiha kay ang tao may doon no, sa ilustrasyon, muna si Kristo. Okay, muna si Kristo. Kristo. Tao. Muna ang explanation sa you are complete in Him. Sa Bisaya pa, gihatagan niya mong hingpit niya kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa ni Kristo. Ingani ang explanation sa itong pagkahiusa ni Kristo. Tao, usa ka taong patay, gawa siya mahimo sa iyang kaugalingon, aron modungo sa Dios. Muna nga, pag you are complete in Him, dili kini trabaho nato kun dili trabaho sa Dios nga nahimutan kumpleto di ang Kristo. Ingon si Kristo sa John 6:44. Walay makaduol kanako, way tao makaduol ni Jesus ha. Walay tao makaduol kanako, walay taong makaari kanako, gawas, nawa, gawas kung ang akong amahan ngadto sa langit maoy mudali sa tao. Kinsa may mudali ni Diya? Ang Diyos, patay man siya. Di ba patay ang tao? Buhion siya sa Diyos. Dato pa ang nagbuhi ni Diyos. Aron siya mutuo ni Kristo. Kung ang hitabo, si Kristo anaa sa iyang kinabuhi. Dili ang iyang kinabuhi na ang Kristo. Si Kristo na siyang kinabuhi. Inipuyot na si Kristo. Mo dyan, nagkisulting Pablo, gilansang na ako uban ng Kristo. Busa, dili na ako nabuhi ko dili. Si Kristo na ang aniyakan ako. Waman Luis Pablo, gilansang na ako uban ng Kristo. Busa, dili na akong nabuhi kung dili ako na nga niyadtong Kristo. Waman ko si Pablo. Kasi mayon, gilansang na ako uban ng Kristo. Busa, ang akong kinabuhi tuwa na ni Kristo. Waman ko si Pablo. Klaro ang gingon ni Pablo.
Sa English pa, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Si Kristo mao ining puyo diha ni Pablo. Mo na pagkahiusa. Si Kristo mo ni puyo diha kanimo. Tungod ka na sa grasya sa Dios. Mo na pag-ingon nga gihatagan ka mong hingpit na kadaugan, o hingpit na kinabuhi, gihatagan ka. Dili ikaw manihimo. You are complete in Him na as passive voice. Sa itong passive voice, dili ikaw may nagkumpleto sa imong pinabuhi, kung dili ang Diyos pinaagi sa imong pagkahiusa ni Kristo. Kasi Kristo mo yung buyok sa imong pinabuhi. Siguro makapangutaan na ta. Kung mo po nimong pangutaan na, Pastor, ganong naghiskot man si Pablo sa Colosas o gihatagan ka mong hingpit niya kinabuhi diha ng Kristo. Unsa man di ay naani ining mga unsa man di nagpaluyo ni ining panghitabo. Ato yun naman maigsoon. Diha sa matag letter ni Pablo naadyoy panghitabo. Na ay iglesia nagitugod sa Dios o sa iglesia nagitugod sa Dios dunay panghitabo ug kana ang panghitabo mo kanay suwat ni Pablo para sa simbahan nga iyang ipadalhan sa suwat unsay nahitabo unsay angay buhaton ug unsay solusyon. Kato pa pangutan ta pastor ngano maingon si Pablo nga ang inyong kinabuhi na kumpleto diha kang Kristo. Maigsoon tihan na mo. Kining Colosas aron nakita us background ba ano maingon Pablo gihatagan kung kinabuhi sa inyong pagkahiusa ni Kristo. Unsa ba day na niya lain aning background aron makakuha mo makatch up ninyo ang buti pasabot. Colosas man tanong. Muli ang background sa Colosas. Sa Colosas mga igsoon, dahil siyang lugar, kana nga lugar, daghang mga tao diha. O ang kadaghanang tao diha, Greek. Kay Greek man adyo diha. Mga Kristiyanhon, Griko. Mga Greek, no? Mga Greek. Ang nanes Colosas sa gawa sa Greek, doon na po yung mga Hudyo. Doon na po yung mga Diyos. Sa ito pa, imong makita, na diha sa Colosas, doon ay, ang namudyo na, Kristiyanhon, o doon na po yung mga Diyos nga namuyo dihang lugara. Kining Greek, atong hinumduman, doon ay Greek nga kabahin sa iglesia, church, kana mga niluwas ba, kung doon na po yung mga Kristiyanhon na itong panahon na nga mga pagano. Sa ito pa, ay mo makita, diha sa Colosas, kung mag-iskuntag mga Kristiyanhon, doon ay Kristiyanhon nga nakabig sa Ginoo, doon na po yung Kristiyanhon nga mga pagano pa. Okay, dili po kasudyo. Kay Greek man yung Colosas, diyan po yung namudyo nga Hudyo. Doon na po yung Hudyo, nga mga Kristohano na, kabahin sa church, o doon na po yung mga Hudyo, nga gitawag og kasi tawag ka na, liberalism, kanang liberal ka na bang may tun-anon nga nagtumas balaon. Sa to pa, sa Diyos, doon ay magtotoo, kung doon na pwede rin magtotoo, nag-agad sila sa balaon. Mamani, hindi magtotoo, na ilang kuwas balaon. Sa to pa, yung makita ka ron, pastor mo din gisuwat ni Pablo sa Colosas, kay naa din sa to pa, unsa mo dahil ang problema sa Colosas. Diba mo siya problema ng isol kini duha. Doon ay mga Kristiyanhon nga pagano. Diba? Pagano. Diba mo kung sa'yo pagtulunan sa pagano nga Kristiyanhon. Sa unang panahon dito mga sila sa church, doon ay mga pagtulunan nga ning soul. Parang mas atok dire sa bula, doon ay pagtulunan sa laing-laing simbahan. Anak mo kang hitabo sa Colosas, lahi-lahi pagtulunan. Doon ay pagtulunan ng lingso dito sa Colosas. Sa mga Kristiyanhon nga, pagano, ang ilang pagtulunan kini. Ang tingso pinito ni kini. Gnosticism.
ang ilang pagtulunan sa Gnosticism, maunihan nas kulusas, muni ang aktual na hitabo. Dunay pagtulunan nakasud sa ilang simbahan o ning abot sila lang dunggan mahitungod sa Gnosticism nga pagtulunan, mao ni gigamit sa mga pagano. Dili magtotoo. Kay mo sa ning Gnosticism, gitawag di sila mga taong maalamon. Diha? Mga taong maalamon. Tinuod jud mga igsoon, maalamon jud basta maghisgot ganit kag Grisyanon, maghisgot kag Greek nga tao, mao na taong mga maalamon. Bisag tan-aw nimo sa history. Corinto, Colosas, Galacia, sa panang Romanhon or Apina, no? Kung sa niya, basta maghisgot kita sa pagtulungan ni Pablo, mga libro ni Pablo na ang mga churcha, mo na yung mga bagtik ng mga tao sa unang panahon. Huwag makatupin na. Laong kahibalo. Pero ka na nga kahibalo, di na ikan sa Diyos. Mo lang ningon si Pablo, kung makadungugan mo filosofiya, pagtulungan niya, nindot ba minahon, ayaw mo tuo na dyan. Kaya dilitan na nindot, lamig, dilitan na nindot, kamatuuran. Muna yung Pablo. Kanon, ang gusto siya mao ni. Word nga nos, kining nos, o pasabot knowledge. Sa ito, malamon sila. Kaya mao ka sila kaalam. Tungkol sa labihan ng kaalam, tawhanon ng kaalam, ilang gidiscover nga ang tanang butang dautan. Muna yung Gnosticism, all matters are evil, ang tanang butang dautan. Kung pasabot, dili sila mutuo sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa ito pa, lahat ng pag-istorya, kaya yung Gnosticism, ilang gidinay ang pagka-Diyos ni Kristo. Ilang gidinay ang pagka-Diyos ni Kristo. Dili sila mutuo nga si Kristo Diyos. Maunay ding abot nas kulusas. O maunay ding abot na to dinis Pilipinas, labi na dinis nga tunggan, bulak. Kinsa man na sila nga dili mutuo nga si Kristo Diyos. Ang mga Iglesia ni Kristo. More nga nga Iglesia ni Kristo, pero dili mutuo ni Kristo nga Diyos. Pwede ka supahin, no? Muli na hitagos kulusas. Di sila mutuo. Sa ito pa, kaya kulusas doon may pagtulon ang Gnosticism, di sila mutuo nga si Kristo Diyos. Sa ito pa, asa man karon ang kahimpitan sa kinabuhi. Mintuo mo ni Kristo? Mintuo mo ni Kristo? Si Kristo din man Diyos. Diyan karon. Wang kung luwas mo, mao ni nakalawgaw dito sa kulusas. Sa lain bahay, doon na po yung mga bodyo. Ang ila, sa tuwilang sulti, sa Gnosticism, ka ng mga Greek nga mga pagano, di sila mutuo nga si Kristo Diyos. Ang kini pong pagano, kini pong bodyo, ngawa mahi mong Kristohanon, mga sumpak ni Kristo, sumpak sa pagtulunan ni Pablo, ang ilang pong pagtulunan, niya kinahanglan, imong sundon ang balaod. Kaya kung imong sundon ang balaod, makabaton kag hingpit niya kinabuhi. Huwag pasabot makabaton kag kaluwasan. Ang question, si Pablo nag-ingon, nga walay tao, nga maluwas, pinaagi sa pagtuman sa balaod, kay ang tanang tao makasasala o ang tanang makasasala dili makasunod sa balaod. Ito naman ang tao makasasala o ang tao makasala di makasunod sa balaod. Di makasunod sa balaod. Karon ning sunod ning pagtulunan niya sa kulusas, doon ay pagtulunan niya si Kristo di Diyos, doon na po'y pagtulunan niya. Uy, pagsunod mo sa balaod ha. Kinahanglan magpatuloy mo. Kinahanglan nga magpahulay mo sa adlaw sa Sabado. Kinahanglan nga inigkuan sa buwanon. Magsimba mo sa adlaw buwanon. Tumana na kay aron mo mahay mong walaan. Aron mo maluwas. Yung sa Pablo, hindi. Kaya kibawa mo. Yung si Pablo, expert sa balaod. Si Jamoy, expert sa balaod. Yung si Pablo, kung doon na may sama na hong edad, pananahong edad, why makatupong na ho? Imagine, why makatupong ni Pablo kung balaod ang isputan. Tinti ka ba si Pablo? Pinulingon si Pablo. Pinulingon si Pablo. Ang maayong butang nga akong himuon, ang balaod ba? Ang maayong butang nga, kikining balaod, holy ug just. Ang balaod, balaan.
Karon, ingon si Pablo, ang balaod balaan ug ang balaod matarong. Naunsa bang hitabua nga ang maayong butang nga akong himuon, kanang maayong butang nga himuon ang balaod. Naunsa bang hitabua nga ang maayong butang nga akong himuon, na nasa una-una ang himuon, inigbuhat na ho, ang dautan mahinoy akong mabuhat. Ato pa, what joy taong makahigpit sa balaod. What taong mahimong matarong. Pinagis balaod, kaya Biblia nagtugan, nga walay tao nga mahimong matarong sa balaod, kay wala joy taong makatuman sa balaod bisag usa. Na naman, natuman nimong siyam. Ha! Yes, natuman nimong siyam. Karon kay na may usawa nimo natuman, ang tanan wa matuman. Back to zero pug ka. Balik ka pug ka sa uno. Tuman mo usa, tuman mo usa, tuman mo usa, tuman siyam. Pag abot sa nakapo, tagak naman pug ka. Ingon ang Biblia, kung sa napo, doon ay usan mo natuman, tanan ni mo wa matuman. Di balik na pug sa uno, matay kag balik-balik. Dito ang lumas. Mo ni ang problema ni ining simbahan. Ang pangutana, nganong nakahibaw mas paglos problema? Kahibaw mo dis as Pablo nagsuwat ini. Kining krusas ba kahibaw mo dis as Pablo nagsuwat? Liter manidas krusas. Ito sa suhan sa Roma. Question pastor. Nganong nakasabot man si Pablo sa problema sa Kolosas nga tuang kasprisuhan sa Roma nga perti kaladyo ng Roma o Kolosas? Kung mo ni Kolosas, kung mo ni Roma, mo ni Kolosas, perti kaladyo ka na. Ang pangutana, nganong nakahibaw mas Pablo sa problema sa Kolosas nga niabot man ni dyan ito sprisuhan sa Roma nga perti kaladyo ka na. Hibaw mo, kinsa ningadto ni Pablo si Epapras. Epapras. Ang pagpapalik spelling. Si Epapras. Sa ato pa di ay, kini si Epapras, paminawin nyo ha, kini si Epapras, mauni ang nagdumala sa iglesia sa Kolosas. Sa ato pa, wapas Pablo, diha na diyang iglesia sa Kolosas, pinaaging Epapras. Karon si Epapras kay Kristohanon man eh. Amigo man ni Pablo, igso ni Pablo diha kay Kristo. Siya ay nag-edukar, siya ay nagtudlo, may tungod sa pulo sa Ginoo sa Kolosas. Karon ning abot ning pagtulunan nga si Kristo dili Dios, ning abot ng pagtulunan nga kinahanglan sa balaod tuman mo aron maluwas mo ning abot ang pagtulunan karon na problema si Epapras. Siyempre, dyan si Pablo, kay Pablo mo, gikan sa Kolosas, miadto dyan si Epapras ni Pablo, iman ka na dyan na. Kuya, sa unang panahon, kay mukonsulta sila ang kauban. Pero panahon, pastor ka? Wala kay problema sa imong iglesia, di ka musulti sa imong kaubang pastor. Nga naman, garbuso man. Kaya na, tupon, pastora. Kasi nga ng pastoron, garbuso. Alam mo na bang sila ipower angel ba? Nangita mong Epapras na problema sa Kolosas mo na nangita sa kaabang. Ningat to sa spiritual, perti kaladyo ng Kolosas o Roma. Ningat to sa dyan. Ningsulti sila sa problema. Ang isang problema ay dyan isulti mauni. Kung sa ato pang, kung atong istoryahon ba, Pablo, ano yung problema? Dahil so dito sa Kolosas, labi na sa atong church nga, si Kristo daw, dili Diyos, sa doon na po yung mga Hudyo nga, parihan yung mga Hudyo nga, nagsulti po nga, kinahanglan ta magpatuli, kinahanglan ta magkuhan sa adlaw papahulay, kaya ron ta maluwas. Yung si Pablo, siyempre si Pablo, response na to, mga aba, sige, ayaw ka balaka, natural to istorya ba, ayaw ka balaka kayo magsuwat ko. Muna nagsuwat sa Pablo. Ingon si Pablo, kamong nga Kolosas, mga anak mo sa Ginoo. Pagnunuman ha, ang anak sa Ginoo, dunay gihapoy mga pagsulay sa mining nga mga pagpunay. Pero di na siya mapukan. Maghatag naglawgaw pero di jud mapukan ang mga tao nga nasudlan ang nakasabot sa kamatuoran kay ang pagsabot sa kamatuoran gikan sa Espiritu Santo. Sa to pakining mga Kolosas Church na uyong sila ng isang mapukan. Ulat sila sa muli. Muna ninyo si Pablo. Nalipay ko sa iyong pagto. Tanaw sa sumat ha. Nalipay ko sa iyong pagto. Nalipay ko sa iyong gugma. Nalipay ko sa inyong pagkahiusan ng Kristo.
busa mo ni Jasuan. Ayaw mo ka ba sa natural na istorya, ayaw mo ka ba kaniya ng mga tawhanang bright sa filosofiya. So mo tuon niya na. Bright sa mga maalamon nga mga lantugin, ayaw mo tuon niya na. Kaya kahibaw ba mo? Nga kumplito na itong kinabuhi niya ng Kristo. Ayaw mo tuon ang spesisig na si Kristo dili Diyos. Diyos si Kristo. Munang nahiusan mo sa Diyos, therefore, kumplito na itong kinabuhi niya ng Kristo. Si Kristo Diyos. Imagine, nahiusan ang kinabuhi ni Kristo. Di na kumpleto Diyos si Kristo. Muna niingong bitaw sila. Ang basaw na, balik ko dyan na nagbasa. Kay ang o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Si Kristo ni. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug otoridad. Ang pangutana, nga nang si Kristo, labaw man sa tanang pangulo, espirituhanong pangulo ug otoridad. Nga naman, Diyos man siya. Diyos, asa makita? Sa verse 9. Verse 9 man to. Basahan verse 9. Kay ang tibuok ng pagka-Diyos anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhan. Tanawa? Ayaw mong tuos Gnosticism. Ayaw mong tuos Gnostic. Nga ang Gnostic, naghisgot na si Kristo Diyos. O si Kristo dili Diyos. Dili na tinuod. Kay ang tibuok ng pagka-Diyos anaa ni Kristo sa iyang pagkatawhan. Imagine. Kinsa na nagpakamatay na to. Diyos gagamhanan. Nahiusa ka niya. Sa ato pa, hiusa ka sa Diyos. Therefore, unsa man natong kinabuhi? The fullness of life. Na ang pagkatibuok sa kinabuhi. Na ang pagkumplito ng kinabuhi sa imong pagkahiusa ni Kristo. Muna ninyo si Pablo, gilansang na ako ba ng Kristo busa? Dili na akong nabuhi karon kung dili. Si Kristo na ang nabuhi ka na ako. Busa kining kinabuhi ko karon, ako kining ikinabuhi sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagpakamatay alang kanako. Grabe nga testimonyo Pablo. Grabe nga kasertihan sa kinabuhi. Yung tuon niya na Gnostic. Munang Isaiah 15 ngadtos 16. Okay, sa tuon 15. So maklaro na to. Gipapas Kinse. o pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo. Sorry. 15 sa 1 di ay. 15 sa 1. Tanawa ang pagka-Diyos ni Kristo. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Sige. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug aniya sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Okay, tanawa ha? Ang masahol sa English. Hindi sa English, may son. Tawa. Ingon ang English, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Kaya ba mo sa ng firstborn? Kisa na kahinundong? Firstborn. Hindi pwede kong liatan eh. Firstborn. Ingon si Pablo, nga si Kristo is the firstborn of creation. Firstborn of creation ba? Hindi mo is the firstborn of every creature. Of every creature. Firstborn, ingon si Pablo ha? Ayaw mong tuos na Gnostic nga din si Kristo dili Diyos. Dili, si Kristo Diyos kay ang tibuok ang pagka-Diyos naa ni Kristo sa iyang pagkatawhanon. Kay baumos kisas Kristo. Siya ang firstborn of every creature. Kay baumos ning firstborn. Firstborn pastor kanang unang gianak. Sa ato pa di ay gianak si Kristo, doon na siya sinudanan. Mo na gituloy sa uban. Si Kristo firstborn, di siya Diyos. Tungod aning born. Dili ni mo pasabot na born nga gibaanak si Kristo. Mo nang uban si Kristo gianak. Mo pasabot na may Dios gianak. Kung gianak kani dunay sinugdan ug dunay katapusan.
Si Kristo, doon ay sinugdan, doon ay katapusan. Buto sa buot, dili siya Diyos. Tungkol na ning born, pero was lang kasabot, na kining firstborn, dili na. Si Kristo mo yung unang gianak, si Kristo mo yung gibot. Sabi siya, o siya ang unang gibuhat. Dili, oy, ang firstborn dire, giingon na sa Greko, prototokos. Muna firstborn, prototokos. Pastor, unsa man ang prototokos? Ang prototokos, laktoron to mga istorya, source. Sa ato ba, kung basahon mo, who is the image of the invisible God, the firstborn of Creator. Kung imo ning kini mo isumpay nimo, who is the image of the invisible God, the source of every creator. Kinsay source? Si Kristo. Kinsay source? Musay po sa source. Tinugdan sa tanang butang. Mo na ningon sila sa unahan. For by Him were all things were created. Imagine. Tungod kaniya, tungod ni Kristo ang tanang butang. Mitumaw iyang gihimo. Kisa naghimo sa kalibutan sa langit o sa yuta. Si Kristo. Muna ang punto ni Pablo ayaw mong tos no stick. Kanang inyong ituhan si Kristo, Diyos na. Siya nagbuhat din Diyo, siya nagtukod sa iglesia, hindi panalaginan. Tungod yan na, Ingos Pablo, you are complete in Christ. The fullness of life is Kristo. Muna yung problema, muna yung suwan ni Pablo. Sa nang bahay po, gitubag po ni Pablo ang problema sa balakot. Anawa. Balakot. Dos man talo. Basaha diha sa Kinse. Katong gibasa nimo kani Hamel. Si Kristo mao ang sa dos. Sa dos. Gibasa nimo kani ha. O pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapilihan. Busa, ayaw ninyo itugot na may magsaway kaninyo, may tungod sa pagkaon o ilimnon, o may tungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa bag-ong bulan, o bahin sa adlaw nga ipapahulay. Sibitin. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Imagine, mao ni nakasun ni pagtulunan dito. Kinahanglan jud mutuman tas balaod, kinahanglan sa adlaw papahulay, di kito ta manginguko. Di kito ta mo trabaho kay adlaw papahulay na. Kinahanglan jud magpatuloy ta. Tingos ipapras mo na dito ni Son, Tingos Pablo, ayaw tuguti nga kanang mga butang nga munay muhasol ninyo. Munay wa sabtis mga Hudyo. Mabit ang pag-abot ni Kristo, kay mo mga Son, pag-abot ni Kristo nga maong Mesiyas sa mga Hudyo, gisalikoy sila sa mga Hudyo. Nganong gisalikoy sa Kristo sa Hudyo? Kay nagtuo ang Hudyo nga ang malaod gadud ni Moises mo ay makaluwas, dili si Kristo. Dili sila mo ilang nga si Kristo may manuluwas. Malaod gadud ni Pablo. Yung tuwa ka na. Pagtulunan ka na. Ingon Pablo, pagtulunan ka na sa mga iro. Iba mo sa ng iro sa Biblia, hugaw. Ingon Pablo, pagtulunan ka na sa mga iro. Kana bang mga Hudyo nga nagtumas balaod, dili si Jesus, ayaw mo to nga na. Kaya ang para sa mga Hudyo, tuli lagi ta. Patuli ta, maluwas. Di maluwas ang budget. Di ba? Kung ang pagpatuli, kaluwasan, kung ang pagpatuli, pagkamataraw, kung saan pagluwas ang mga budget, nga mga Hudyo. Patuli yan ang budget. Yung laki na may tulion. Muna yung asabti nila. Pero diha sa Kristohanong kinabuhi, gitulik ta. Sa mga Hudyo ha, balikan ha, ang mga Hudyo laki na tulion. Pero sa imong paghayusa diha ni Kristo, duha na tulion, badji na ug laki. Asa man tulion sa to paghayusa ni Kristo, tulik sa kasing. Kaya ang pagkatinuli gud sa laki sa unang panahon, kung di ko masadok sa medical nga perspective sa medical nga tinan-awan ba, tulion ang laki muni lang foreskin tulion
Kay na diha ang bugaw aron mahinulog sila. Sa atong paghiusa ni Kristo, mabadje makagmalaki dito lig na ta. Diha sa kasing-kasing mo pa sa gitangtang na ang bugaw sa atong mga diha sa atong pagkatao. Muna pag-ingon diha na you are complete in Him, gihatagan ka mo higpit ka din sa inyong pagkahiusa ni ang isa-isa ni Job sa pagkahiusa. Iyan ang kita mo. Pagkahiusa. Ingon na Biblia, basahon lang naman. Sa pagkahiusa. Rosas 2. Jis ba tanong? Ay nga gusunahan. O gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo o otoridad. Okay. Gitulik kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Tanawa ha ang itong pagkatinulik sa itong pagkahiusa ni Kristo. Gitulik kamo diha sa iyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi sa tawhanon. Ito tawhanon, tulion juga gunting o gunting na o pakang na diha. Kundili sa pinaagi ni Kristo nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasala. 12. Kay ang pagbunyag kaninyo o pagbautismo kaninyo gilubong kamo o gibanhaw uban kang Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. 13. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala. O tungod kay dili man kamo mga Hudyo busak wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo, tanawa ha, gipasaylo na kita sa Dios uban kang Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Imagine ha, gipasaylo na. Wa mo ingon ang Biblia nga pasayloon ta. Nana siya sa perfect tense, no? Gipasaylo na ang inyong mga sala. Dagingon din ha, gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini. O giwagtang niya ang tanan. Pinaagi sa paglansang dito sa cross. O pinaagi sa iyang kamatayon. Awa ha, tanawa na kuning kamatayon ni Kristo. Pinaagi siyang kamatayon sa cross. Gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapilihan. Ngani nito pagkayusa. Nahiusa ta ni Kristo. Pinagis pa sa Diyos. Nahiusa ta pinagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Mo ni mga igsoon. Sa ato pa di ay pag-ingon di ay nga gitagaan tag hingpit nga kinabuhi diha sa itong pagkaiusan ni Kristo. Gitagaan tag hingpit nga kinabuhi diha sa itong pagkaiusan ni Kristo kay ang kamatayon o ang pagkabanhaw ni Kristo diha ta nahiusa, diha ta naluwas. Mo nang wa ka maluwas tungod kay buutan kang laki. Di wa ka naluwas tungod kay buutan kang baji. Really oy, ang tanan makasasala. Mo nang si Kristo ra toy nakaluwas nato. Pinaagi sa iyang kamatayon o pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Si Kristo. Isa mo nang namatay ang nabanhaw kinsa man si Kristo. Unsa man siya? Diyos. Okay. Sa inyong pagbautismo, muning sa inyong bautismo. Okay. Di ba ang bautismo dili sprinkling? Ang uban will practice sprinkling. Kaya bang pisik-pisik, bautismohan ka na pisik-pisikan ka dili. Kay ang word nga baptism sa English, baptism no? Sa Griego, baptizo. Ini. Muli Griego, baptizo. Sa may ibot pasabot, baptizo. Ilon, immersion.
I-immerse ka. Mo na bautismo. Dili kay mo yung ko. Siya na kang bautismuhan. Kuha kang sa katimbang tubig. Psh, dili, ana. Ang bautismo, ilunod ka sa tubig ang pangutan. Nangalong ilunod man ka? Tubig sa paglunod, Ha? nawa man sa Okay. Nga din. Ang bautismo, nagsimbolo ka na si Kristo gibautismuhan. Di ba bautismo si Kristo kay makasala si Kristo? Gibautismuhan si Kristo aron pagtuman sa all righteousness. Gigingos pala ang kasulatan. Sa dihang gibautismuhan si Kristo, bautismo si Kristo, di ba? Simbolo to sa iyang kamatayon. Pagkawas ni Kristo sa tubig, simbolo ka to sa iyang luwas. banhaw. Sa atong bautismo, sa kita na dili sa Kristo. Sa atong bautismo, simbolo ka na sa atong pagkamatayon sa atong daan nga kinabuhi. Sedang naluwas ka, hinumi ha, wa ka nagbabautismo aron ka maluwas. Dili na. Luwas kang daan, usa ka magbautismo. Hinulsol ka sa imong sala, usa ka magbautismo. Diha man ka, di ba pwede nga magpabautismo ko aron maluwas? No, dili. Kaya kaluwasan, grasya, diha sa Ebanghelyo. Pagkadungog niyo sa Ebanghelyo, mituo ka. Pag tuo ni mo, naghinultos ka sa imong sala. Lord, pasilong ako. Lord, salamat sa imong sa kinabuhi mo na kitapusan din ng Kristo. Mo na to ang baptism ang sunod. Paglubog ni mo sa tubig, imo nang naluwas naman lagi ka. Imo nang gilubong ang imong makasala og daan nga pagka-tao. Paghawas nimo pag-awas nimo sa tubig, umana ka butos mo eh. Pag-awas nimo sa tubig, muna na ang pag-o nimong kinabuhi diha sa pagkinabuhi diha kang Kristo. Munang dili ka pwede nga bautismuhan ka pa, lubong na ho Ginoo, ang daan ho pagkinabuhi. Pagbalik nimo sa tubig, paghawas nimo sa tubig, mamuwang sa ko, mudiskos ako, dili pwede nga na. Gilubong ni mong daan kinabuhi makasala, paghawas nimo magkinabuhi na kang sugod sa kinabuhi, sumalas pa lang kasulatan, sumalas sa gitudlo ni Kristo sa mga apostoles. Dili kay hawas ka sa tubig, sa hawas nimo sa tubig, nagkinabuhi ka sa hilayan. Dili na na dako ng tamparo sa Ginoo. Bugal-bugal na ngayon so. Muna. Ato pa di ay pag ingon ni Pablo nga you are complete in Him, nahimo mong kumpleto diha ni Kristo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw. Sa to pa, hingpit ang inyong kaluwasan. The fullness of life is Christ. Muna, ang hingpit nga kinabuhi natong mga Kristohanon si Kristo, dili kita. Kahit sa, sige pa sa to, gibayra na, gipapas na ang kanang utang, o giluwas na kamo. Kadyo nag-anak eh. Later ni Pablo sa krusas, giluwas na mo. Adyaw na mong ng balaod. Adyaw na mong ng gnosticism na si Kristo Diyos. At si Kristo Diyos si Kristo. Kay Diyos man siya. Sa dahil na sa mo. Therefore, luwas na mo kung higpit ang kaluwasan ngayon lang kung sa Pablo sa Kristo. Muna yung puntong Pablo. Kaya ipaabot sa taga-krusas. Kung mo po na iingos Biblia, nga gipaabot natong taga-bulan. Mo ni mong message ganihang tago. Wa mo ko live kaya. Palagi. Hindi mo sa mo na mga igsoon. Karon mga igsoon, kita naman ta. Giluwas ta ni Kristo. Ang luwas na to, Diyos man di ay. Kung sa dihang giluwas ta sa Diyos, nahimong kumplito itong kinabuhi. Karon, pangutana. Kung sa may himuon sa usa ka tawo nga nakasabot na siyang giluwas sa Diyos. Okay, pasahon na to. Laktaw sa stress. Laktaw sa stress ang pasahon. Muni ang kinabuhi nga nakumplito diha ni Kristo. Kumplito na ka sa gihimo ni Kristo sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Busa unsa may imong himuon ingon nga Kristohanon nga nahiusa kang Kristo. Okay, pasahon na ho. Please, busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Patyo na to. Patyo na to, pinaagis gahom sa espiritu nga ana kanato. Kay kung way espiritu, di ta kapatay sa kailibgon. Wala, busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo.
Sama, tanawa ha, sama sa salawayong pakighilawas. Grabe ito nagibalik-balik ito ni Pablo siyang letter. Sa to salawayong pakighilawas nga di nimo bana, di pa mo asawa. Buto sa utok umukas lang. Busa patya ninyo ang mga kalibutan ng kailibon na anak ninyo. Sama sa lawas ng pakighilawas, kalaway, kaulag, daotang kailibgon o kahakog nga maoy usa kapaagi sa pagsimbag Dios. Kay muabot ang kapungot. Mga igsoon, lisod ni. Kay muabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat ni ining mga butanga. Asa ang Dios mapungot? Sa mga buhat ni ining mga butanga. Dili ka pwede mingon nga Ginoo. Nahigugma magkukunit sa Ginoo, unsa ang sidapod. Nahigugma po na ho nang mag-sex sa Ginoo, bahala ko mikas na total gugma man eh. Ingon ng Ginoo. Ang akong kapungot na ani ining mga butanga. Dili ka pwede magrason kay nga naman. Imagine ha, ang imong rason dili na mo rason sa Ginoo, dili na dawaton sa Ginoo. Dili na dawaton imong rason. Bisan pa kag nahigugma. Ingon Ginoo dili, napungot kay ko na mga butanga. Oh, ingon sila. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kainibgon. Sa dihang naghari pa kini kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ha, mando ha, patyon pagkamong patyon, biyaan pagkamong nimo. Karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Ang kasuko. Kung masuko ta ba? Hindi tangay masuko. Suko. Ang Biblia ingon nga kasuko kamo, ayaw ko pagkasala. Pero kini nga kasuko, tawhanon ni kasuko, biyain ninyo kining tanan. Ang kasuko, ang pagkamasaputon, ang kahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti, o ang pagpamalikas. Kisa may malikas din eh. Ako, makadungog kong ibe, kanang malulog. At so na usapan ng ibe, kaya dito na actually kanang malulog sa laing term na buang na. Tino na, malulog. Tawa na, malulog na kayo sila. Di na na ito na isulti. Okay, dili na siya silupian sa Kristohano. Muna nga ato nabiyan, ang pagpasipalang sulti o ang pagpamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag-usag. Kaya gihubog naman ninyo ang inyong daang ng pagkatao uban sa iyang mga buhat. Og isulob, og gisuloban, og gisulob na ninyo ang bagong pagkatao. Gibag-o gayod kini sa Dios. Tanawa ha, ang kabaguhan sa tao buhat sa Dios. Og gibag-o gayod kini sa Dios. Nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudyo o dili Hudyo, mga tinuli o dili tinuli, mga lain o sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Sunod, versikulo 17. Ano say sa 3. Katawhan kamo sa Dios. Gibalaan o gihigugma kamo niya. Imagine na, ang gugma sa Dios way pagluban. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo kaniya. Busa kay gihigugma man ta sa Dios, gibalaan man ta sa Dios, busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Magmaluloyon, magmapaubsanon, magmaaghop o magmapailobon. Pag pinailubay kamo bisan kinsa pinulubay kamo o kung dunay kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo pag pinasayloay kamo sama gipasaylo kamo sa Dios. Verse 14, ug labaw niining tanan idugang ang pahigugma nga maoy nagbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. 15. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo kay alang niini gitawag kamo sa Dios. Aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. O pagpasalamaton kamo
Mo na ni ang atong paboritong bersikulo kada midweek o kada Bible study. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bandianong mensahe ni Kristo, pag tinudloay o pag mangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo o balaang mga alawiton o awitin ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Imagine, you are complete in Him. Nahimo kong kumpleto sa inyong pagkahigusa ni Kristo, kay si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, nga maoy nagluwas, nga maoy inyong kaluwasan si Kristo. Kumpleto inyong kinabuhi. Busa, kumpleto na inyong kinabuhi sa pagkahigusa ni Kristo, patyan ninyo ang sala nga naanak ninyo, o inyong malubiha. Iyait ining mga butanga kay ang kalikot sa Dios na anin. Busa, pag maigubon ka mo, maigubaon ka mo, pag kailuway ka mo, kung doon ay mulo, sultihi. Laging mo diha nga, pahariya ang gugma sa Diyos, ang pagkikait sa Diyos, sa inyong matag-usa. Pag luway ka mo, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang papuy-a ang mensahe sa Diyos, no? Diha sa inyong kasing-kasing sa pagkamabandiha, mabandi, ha? Bahandianon gayon o pagpasalamat kamo sa Dios kay giusa mo nang giingon dinhi sa verse 10 sanglit ibanhaw naman kamo uban ni Kristo tingwa ang mga butang nga atuwa sa langit diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios una-una ang mga butang langit don dili ang yutanon kay namatay na kamo tanawa ug ang inyong kinabuhi mao si Kristo. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago diha uban ni Kristo diha sa Dios. Verse 4. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. Tanawa ha, tanawa. Tanawa. Ang matuod ingos Pablo kaya sa taga Colosas ug nato dinhi karon. Ang matuod ninyong kinabuhi si Kristo. Dili kining atong kinabuhi karon. Matay pa man eh. Putol pa ni. Ang putol niya sa inyong pagkakristohanon, ang inyong kinabuhi mo si Kristo. Ningon na verse 4, ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. O inikakita niya, inikpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug makaambit sa iyong mayon. Sa pa, punto ni vista ni ako no. We are complete in Him. Sa pa, the fullness of life is Dili naman is found in Christ. It's all lang to, the fullness of life is Christ. Ang pagkakumpleto sa kinabuhi mao si Kristo. Kaya nga naman, si Kristo ang atong kinabuhi. Muna si Kristo ringon siya, pahitungod sa paklaw ni Lazaro. Ako ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod siya mamatay, mabuhi. Kay ako ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Si Kristo ka. Bata ka, the fullness of life is Christ. Or the fullness of life is found only in Christ. Or Christ Himself. Sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, tanawang kimo ni Kristo ha? Namatay, nabanhaw, sunod, nag-andam og luna, sunod, nangalyo po alang kanato, namatay, nabanhaw,
Nya nga lupo alang ka na to. Nag-anda mo luna. Mo balik aron kuakot ta. Tanaw ka sa gihimo ha may ato niya. Watsa mo. Mo nang the fullness of life is Christ Himself. Sa life sa tao ba? The fullness of one's life sa mga believers is Christ Himself. Wala na ingon ang verse 4. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. Si Kristo ang kinabuhi. Kung si Kristo itong kinabuhi, kung sa man, kumpleto nga kinabuhi. Pastor, kumpleto na kinabuhi, pastor nga, usahay lagi, huwag mo'y kwarta, usahay lagi, pastor, masakit tunto, usahay, pastor, huwag may kanon, huwag mo na kumpleto. Yes. Kaya huwag magsulti ang Biblia nga, kung naan na mo ni Kristo, hindi na mumot mo, kung naan na mo Kristo, ano may problema? Hiling nga na. Kaya ang pagkakumpleto sa kinabuhi sa magtotoo, dili ang utang na niya. Ang kinabuhi, ang kumpleto ang kinabuhi sa mga magtotoo sa Diyos, mismo si Kristo. Mismo si Kristo ang kinabuhi. O ang mga pag-ampo, mga igsoon, hinaot, no, nainis na Jesus bulang ka. Ato ning kan, ato ning barugan ng kamatuotan. Isa kong sa nagdadong sa itong kinabuhi. Barugan na ito rin. O pinaagi sa itong pagbarog, ato ning isang yaw, nagpusutan. Yang kinabuhi, ang siguradong kinabuhi, na nandun ni Kristo. Wa sa uban nga kanang gisalitan sa mga tao. Si Kristo na rin. The fullness of life. The fullness of life. Si Kristo. Ingon magdumi sa 14. Ingon mo sa Mesias. Sa 14. 4. When Christ, who is our life, shall appear, then we also appear with Him in glory. The fullness of life, Jesus is Christ our life. Magkapunta ang mahal na nun, salamat ka sa Ginoo sa imong ipadayag karon nga kamatuoran. Nga kami di ay nga magtotoo kanimo Dios. Sumala sa iyong pulong, gihatagan ng hingpit niyang kinabuhi. Lord, nahingpit among kinabuhi, dili gumikan sa among katapos, dili gumikan sa among kaugalingong pamuhat, kung dili nahimong kumpleto among kinabuhi, diha ni Kristo, pinaagi ra yun sa gihimong ni Kristo, sa iyang kamatayon, ug sa iyang pagkabanhaw. Busa, salamat niya na Amaha, ug among nasuta nga the fullness of life namo Ginoo mao si Kristo. Kay ang pulong natingon nga si Kristo mao ang among kinabuhi. Salamat niya na kinabuhi kay kana nga kinabuhi ka na nga walay katapusan. Nalaygon ka sa iyong katapusan na sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat sa mga tulong nga di-batbat ni Pastor Ruben ug atong nasayran kini na naluwas kita.